Matiyagang naghihintay si Gracie sa reception area ng boutique ng isang sikat na couturier para sa nakaschedule na fitting ng kanyang wedding gown. Hindi siya makapaniwala na sa darating na katapusan ng buwan ng kanilang kasal ni Roel ang kanyang kababata. Ni sa hinagap ay hindi man lang sumagi sa isipan ng dalaga na magpo-propose ito sa kanya dahil matapos ang kanilang huling taon sa elementarya ay hindi na sila kita pa nito. 6 na buwan pa lang simula nang dumating ito ng Pilipinas at muli silang magkita. Sa loob ng mga araw at buwan na iyon ay hindi ito napakita ng kakaibang pagkagusto sa kanya. Kaya naman ang i-announce nito sa harap ng kanyang pamilya na nais siya nitong pakasalan ay natulala siya. Close family friend ang turing ng kanyang pamilya sa mga magulang ni Ruel, kaya naman tinanggap ng matatanda ang biglaang prosesyon na iyon ng binata na hindi man lang sila tinanong ng mga magulang kung meron ba silang relasyon ni Ruel na halos wala pang 1 taon na namamalagi rito sa Pilipinas. At natatandaan lang niya ay nang bulungan siya ng ama na wag na siyang tumanggi dahil iyon lamang ang paraan para maisalba ang kanilang naghihingalong negosyo. Siya rin daw ang mapipilayan kapag tuluyang lumubog ang kanilang garment factory dahil maluho siya at hindi sanay sa hirap. Natapos ang gabing iyon na hindi siya nakapagsalita ng pagtanggi o pagtanggap, ramdam niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang pamilya dala ng pagkalugi ng kanilang kumpanya kaya hindi na siya nag-apila. Ipinanganak at lumaki ang kanyang mami na sa sunod ang luho sa mga lulo at lula niya, pati sa kanyang ama na hindi tumatanggi sa mga naisin at kapretso ng asawa nito. Kung ang pagpapakasal kay Ruel ang magiging kasagutan sa kanilang pinansyal na pangangailangan ay gagawin niya. Tutal kahit paano ay may pinagsamahan naman sila ng binata bilang magkaibigan at magkababata. Ruel is the epitome of a perfect husband. Kilala niya ito bilang isang patient na tao. May elegance ang mga kilos at pananalita. Nagtapos ito ng mataas na edukasyon sa ibang bansa. Ito rin ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Riolio na kilala sa larangan ng alahasan. Kababata niya ang lalaki at ang anak ng kaibigan ng pamilya. Bakit hindi mo isinama ang fiancé mo? Bukas sa pagmumuni-muni ni Gracie ng kaibigang designer. Busy si Ruel sa negosyo. Malapit, malapit na ang kasal namin kaya inaasikaso niyang maigi. Nagbabalak kasi siyang mag-abroad kami after the wedding. Sagot niya. Ano naman ang isusuot niya sa kasal? Hindi siya nagpasukat sa akin. Anito, tila nagtatampo ang tono. Malamang nag-order na siya ng trouser suit from the States. Halos doon na kasi siya lumaki at mala-western na ang pananamit. Hindi mo na siya mapagsusuot ng barong Tagalog. Natatawang saad niya. Sana ay sinama mo pa rin para naman nabistahan ko ang mapapangasawa mo. Pangungulit nito. Mabuti nang hindi siya kasama dahil ayoko makita niya kaagad ang magandang wedding gown ko. Gusto ko siyang masurprise sa araw ng kasal namin. Pambobola niya sa bakla. Naku, manang-mana ka sa mami mo kung mambola. Alumpit na sabi nito. Natapos ang pagsusukat ni Gracie ng wedding gown na halos pulos pa iwas ang mga sagot niya sa tanong ng matabil na designer. Kung minsan ay talagang inililiko niya ang usapan kapag si Rowell na ang magiging topic. Dahil ang totoo ay hindi niya alam kung nasaan ang mapapangasawa. Ilang beses siyang tumawag at nag-text dito na kung maaari siyang samahan nito sa patahian pero hindi ito sumasagot. Habang sakay ng kanyang kotse ay hindi niya maiwasan na mag-isip kung bakit simula nang inaanunsyo ng binata ang kanilang kasal 2 buwan na ang nakalilipas ay mabibilang sa 2 kamay ang mga araw na nakikita sila. Kahit tawag sa telepono ay bihira siyang makatanggap para bang hindi sila ikakasal. Kinuha niya ang cellphone sa bag at habang mabagal na nagmamaniho ay kinontak niya ang numero ni Rowell sa opisina at nalaman niya mula sa sekretarya nito na hindi raw pumasok ang amo. Ang cellphone number nito ang sumunod na tinatawagan niya. Pero wala rin sumasagot at nagdadivert lang ang tawag niya sa voicemail. Ini-off na lamang niya ang telepono at binalik yon sa bag. Nagdesisyon siyang sorpresahin ito sa condominium unit na tinitirahan dahil hindi naman ito pumasok sa opisina ng araw na iyon. Dadala na lang niya ang binata ng dinner to show her thoughtfulness dahil baka nga talagang busy lang ang kasintahan. Ito kasi ang personal na nangangasiwa sa negosyo ng pamilya nito. Isama pa ang ilang responsibilidad ng kanilang garment factory na ipinamahala na rito ng kanyang ama. Dumaan muna ang dalaga sa isang fast food restaurant para mag-take out ng ilang pagkain.
Bumalik siya sa kotse at nag-drive patungo sa tirahan ni Ruel. Habang daan ay iniisip niya ang mga nais niyang sabihin sa katipan. More time para sa kanilang dalawa para naman makilala nila ng gusto ang bawat isa. Alam niyang simula noong elementarya ay marami na ang nagbago sa mga ugali at nais nila. Tumanda sila nang nagkaroon ng ibang pananaw sa buhay. Gusto niyang makilala ng lubos ang lalaking mapapangasawa niya at makakasama sa habang buhay. Narating niya ang building na kinaroroonan ng unit nito. Ipinarada niya ang sasakyan at matapos niyon ay nagtungo na siya sa itaas. Naglakas loob siyang pumasok na hindi nakakandadong pinto ng unit ni Ruel dahil walang sumasagot sa mga katok niya. Nag-aalala siya na baka may nangyari dito o naiwang hindi nakalak ang pinto ng pad dito nang umalis. Nabigla ang dalaga nang may makitang nagkalat na rose petal sa carpeted na sahig ng unit. Nang mapadako ang tingin niya sa lameseta ay nakita niyang may nakaserve na champagne sa isang ice bucket. Nakangiti siya nang maisip na imbis na masurpresa niya ang kasintahan ay siya pa ang nagulat sa dinatnan. Napapailing na lang siya sa sarili dahil kung ano-ano ang naisip niya kanina. Ruel hadn't changed a bit, he's still sweet katulad ng mga panahon ng kabataan nila. Binaba niya ang hawak na plastic bag ng pinamiling pagkain at nagtungo siya sa silid ng pinata. Ipinihit niya ang seradora ng pinto at iniawang iyon ng may baon na matamis na ngiti sa labi para sa kasintahan. Subalit hindi na niya nagawang tawagin ang pangalan nito dahil napako na ang mga paa niya sa sahig at tila na umid ang kanyang dila dahil sa nakita. Ruel was with another woman. Pakiramdam ni Gracie ay umikot ang buong paligid niya at hihimatayin siya sa nakita ng mga sandaling iyon. Napailing siya sa sarili na tila binubura sa isip ang mga nakita. Nang muling masulyapan ang dalawang figura sa kama ay saka lamang pumasok sa kanyang isip na totoo ang nakatambad sa harap niya. Ipinilig niya ang ulo at tumalikod mula sa eksena na iyon sapagkat hindi niya kayang tagalan ang ganitong klaseng sitwasyon. Gracie, gulat na tawag ng kanyang kasintahan na mapagsino siya. Bumangon si Ruel sa kama para harapin siya. Wala sa loob na natabig nito ang babaeng kaniig dahil sa pagkakagulat sa biglaang pagsulpot ng mapapangasawa. Hindi nito alam kung ano ang uunahin, ang takpan ng kahubanan ng kumot na pilit inahatak ng babaeng nahulog sa kama o ang habulin ang katipan na matapos mag-iwan ng isang nakamamatay na tingin sa kanila ay tumakbo palayo upang lumabas ng unit. She didn't know what kind of adrenaline she had a lot at nagawa niyang tumakbo paalis sa lugar na iyon. Lalo lamang bumilis ang takbo niyang narinig ang tinig ng humahabol na dobyo. Hindi niya alintana ang hingal dahil sa taas ng hagdanan na mabilis niyang tinatalon pababa. Isa lang ang nasa isip niya, ayaw niyang magpaabot kay Ruel. Hindi niya ito gustong harapin at kausapin. Gracie, wait! Tawag nito. Kip-kip ang sama ng loob ay pinahurot niya ang sasakyan palabas ng car park ng building. Hindi alam ang patutunguhan. Ayaw niyang umuwi sa kanilang pansyon dahil niya alam kung paano ipaliliwanag sa mga magulang ang nadatnan niyang eksena sa bahay ng nobyo. Ayaw rin niyang tumambay sa mga kaibigan dahil alam niyang masasambulat niya sa mga ito ang katotohanan. Dahil marahil ang sama-samang emosyon ng nararamdaman ay hindi na malaya ni Gracie na mapapabilis at napapalihis na ang takbo ng kanyang kotse. Tanging ang nakasisilaw na ilaw at isang napakahaba at nakabibing busina ang huli niyang namalayan. Isang estranghero na nag-aabang ng masasakyan sa kahabaan ng Quezon Avenue ang nakasaksi sa aksidente. Kaagad itong sumaklolo sa babaeng walang malay tao na nakasubsob sa harapan ng manibela. Ibaba natin siya! Sigaw nito sa iba pang nakikisilip na kotse. Tabunan niyo rin ang tumigas na langis at baka magliyab. Mando nito sa taong bayan. Matapos damahin ang buong katawan ng dalaga para alamin kung may bali sa mga buto niya at nang maramdaman na wala naman ay dinala siya ng mga ito malapit sa sidewalk at doon inhiga. Nag-aalala ang estranghero kung tama nga ba na ginalaw nila ang biktima. Subalit, hindi ito isusugal na hintayin ang ambulansya nang hindi na ilalayo ang magandang binibini mula sa umuusok na sasakyan. Ito ang bag niya, nakuha ng asawa ko sa loob ng sasakyan. Tingnan mo kung may ID, sabi ng isang ginang nakakikitaan ng pagkabigla. Mabilis na kinuha iyon ng binata at tinalungkat ang loob para hanapin ang wallet ng babae. Nang may makita itong cellphone ay pinasa nito iyon sa ginang para marahil kontakin kung sino man ang nasa speed dial niyon. Gracie, bulong nito sa pangalan ng walang malay na tao na magandang dalaga nang matagpuan ang driver's license nito.
Sa madilim na bahagi ng utak niya ay nararamdaman ni Gracie ang isang masuyong haplos sa kanyang pisngi habang unti-unti siyang pinanunumbalikan ng malay. Tuluyan niyang iminulat ang mga mata at sa nanlalabong paningin ay pilit niyang inaninag ang isang imahe nga nakatanghod sa kanya. Figura ng lalaking umuusal ng kanyang pangalan at nagbibigay ng garantiya na makakayanan at malalampasan niya ang aksidente. Ganun pa man ay kinabog ang kanyang dibdib sa naaninag na imahe para itong isang anghel na bumaba sa lupa dahil sa itsura nito at higit sa lahat ay dahil sa liwanag na nakapalibot nito. Am I dead? Sino ka? Nauutal na tanong niya. Ako si Danny, you'll be fine, huwag ka lang masyadong gumalaw at parating na ang ambulansya. Saad ng lalaki. Sa nangihinang pakiramdam ay pinilit niyang bumangon, ngunit pinigilan siya nito sa balikat at muling inihiga sa pavement. Niligid niya ang nalalabong paningin sa mga taong nagkukumpulan malapit sa kanila, pero hindi niya lubusang makita ang mga ito. Alam lang niya ay marami ang nakapaikot sa kanila dahil sa mga boses na naririnig niya. At dahil sa nararanasan niya sa kasalukuyan ay lalo lamang tumamlay ang kanyang pakiramdam at halos hindi na niya maintindihan ang nangyayari sa paligid. Naguguluhan siya, bakit kaya niyang inaaninag ang binatang nakatangkod sa kanya? Pero hindi niya mabigyan ng description ang mga taong nasa paligid nila. Imahinasyon lang ba niya ang estrangherong nasa tabi? Isang anghel na pumipikit sa kaluwan niya rito sa lupa o isang anghel na siyang magtatawid sa kanya? Totoo ba ito o isang panaginip na hindi na niya nais magisnan? Ipinikit niya ang mga mata dahil sa kung ano-ano ang parinig at iniisip niya na hindi niya maunawaan. Pero higit na nangingibabaw sa kanyang utak ang mga kataga ng kanyang tagapagligtas. Huwag kang bibitiw, kaya mo yan, pang-aalalo nito sa kanya. Nandiyan na ang ambulansya, magsitabi kayo! Sigaw ng isang barangay tanod na dumulog sa aksidente. Makaraan, magsitabi ang mga taong nakikichismis ay mabilis na bumaba ng ambulansya. Ang mga medics at kaagad binigyan ng paunang lunas si Gracie. Alam niyang nasa mabuti na siyang kamay at di na pababayaan ng medical team. Ngunit may pag-aalangan siyang naramdaman kaya kahit naghihina ay iminulat niya ang mga mata at pilit inahanap sa karamihan ang kanyang tagapagligtas. Danny, may ang tawag ng dalaga. Nais niyang masiguro na ang binatang tumulong sa kanya ay hindi lamang dala ng imahinasyon. Natutong taong lalaki at hindi isang anghel nagkabay niya at makikita pa niya ito sa hinaharap. Gusto niya itatak sa isip ang hitsura at boses nito sa paraan na hindi niya magagawang kalimutan lumipas man ang trahedyang ito. Ma'am, dadalhin na po namin kayo sa ospital, saad ng isang medic habang ini-strap siya sa stretcher. Danny, tawag niya sa may kalakasang tinig. Sino sa inyo si Danny? Sigaw ng nito. Sumakay ka na, hinahanap ka ni ma'am, sabi nito nang makitang nagtaas ng kamay ang isang lalaki. Ibinigay ng isang medic kay Danny ang bag ng dalaga at inalalayan nito ang makasampa ng ambulansya. Nang maayos na ang lahat ay nagumpisa nang umusad ang sasakyan patungo sa ospital kung saan dadalhin ang biktima. Maririnig ang ingay ng sirena habang humarurot iyon. Danny, anas ng nakapikit na si Gracie. Shh! Nandito lang ako, hindi kita iiwan, bulong ng binata. Matapos siya marinig ang pamilya na tinig na iyon ay napayapa ang kanyang kalooban. Ramdam niya ang magaspang na palad dito na hindi bumibitaw sa kamay at ang walang humpay na masusoyong bili ng malalampasan niya ang aksidenteng nangyari. Hindi lamang pala isang imahinasyon ang binata, totoo ito at nasa tabi niya. Binigyang daan niya ang kanina pa kumakatok na antok sa kanyang utak dahil marahil ang trahedyang naranasan. Nauwi siya muli sa mababaw na pagtulog, baon ng malabong larawan ng kanyang tagapagligtas at ang paulit-ulit na timbre ng pangalan nito sa kanyang isip. Danny. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!